Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po dito sa pagtatakip sa Davao City bilang safest city daw po. Pero teka, panoorin muna natin itong balita na ito na nagbubunyag na ito po palang mga tauhan ng PNP sa Davao ay meron pong mga kinasasangkutang mga kaso at nako, parang pinagtatakpan nila yung mga krimen sa Davao City dahil meron pong crime discrepancy daw ayon mismo dito sa sasampalin ni Baste Duterte na si General Torre. So panoorin po natin itong balita na ito. Patuloy pang iniimbestigahan ng Regional Investigation and Detection Division ang 11 na police station commanders ng Davao City Police Stations. Ayon kay Davao City Police Acting Director Police Colonel Hansel Marantan, tinitingnan pa ng Philippine National Police ang bigat ng kasong kinakasangkutan ng mga ito. Ayun. Titignan pa daw po yung mga kasong kinasasangkutan nitong mga to at sinasabi po na mabigat, medyo titignan pa yung bigat ng mga kaso na kinasasangkutan nito. Ano kayang mga mabibigat na kaso yan? Diyos ko day naman, di ba? Biruin mo, ikaw ay namamahala dyan sa Davao tapos tadtad ka ng kaso. Kinakasangkutan ng mga ito. Ngayon mo, umaasa si Marantan na may ibabalik sila sa posisyon pagkatapos ng investigasyon. Ang batas hindi yan shotgun. Tinitignan yung gravity of participation, if you are the principal, or all that. There are things that is beyond my control. Today, it's beyond my control. Una nang sinabi ni Police Regional Office 11 Police Brigadier General Nicola Torre III na tinanggal ang 11 na pulis dahil sa umano'y discrepancies sa kanilang crime statistics. Discrepancies sa kanilang crime statistics. Yan ang sinasabi po isang dahilan kung bakit po etong mga chief na ito sa mga police station ay tinanggal. Naku po, ano kaya yon? Baka talaga malala ang krimen dyan sa Davao at pinagtatakpan lang talaga nitong mga pulis na naka-duty dito at baka ito po naku, baka mamaya kaya gustong-gusto ito ni Baste dahil mga tuta niya na to. Diba? Hindi po maikakaila na napakalakas po ng impluwensya ng mga Duterte sa Davao City at kanila pong kumbaga pinamumunuan yan sa loob po ng napakahabang panahon simula pa sa kanilang tatay na si Digong. Simula nung inassign yan ni Cory Aquino, hindi na po yan napunta sa ibang pamamahala. Kaya po siguro talagang ganun po ang mangyayari. Kailangang makisama ng mga pulis na majuduty dyan dahil kung hindi sila makikisama ay pwede po sila talagang alam nyo na. Diba? Pre-charge investigation. Pero hindi naman ibig sabihin na i-charge ka na, may kaso ka na, may pending case ka na. Hindi pa ganun. Wala pa tayo rin sa ganung level. Pagkatapos ng lahat ng ito, tingnan natin ang pwede natin gawing desisyon. Ayan. Kaya po siguro, mainit ang dugo nitong si Baste Duterte dito kay General Torre. Kasi nga po, kumbaga, unti-unti na pong nabubuking. Ito pong mga kumbaga dapat na hindi malaman ng taong bayan ng mga Pilipino dahil nga po syempre lagi naman pinagkakapitagan ng mga Duterte, ni Lucky Bulok na napaka napaka tahimik, napakaayos, napaka ganda na manirahan diyan po sa sa Davao City. Pero kung ganyan po na ang Davao City po mismo ay meron pong kumbaga
nangyayari pong ganyang krimen, medyo mapapadalawang isip ka na. Dahil nga po kahapon, sa ating vlog kahapon, atin pong naibalita na mataas daw po ang bilang ng mga nalalapastangan na kababaihan diyan po sa Davao City. Sa loob lamang ng 5 buwan ay meron na pong 41 na na insidente, at edad 11 hanggang 17 po ang siyang nalalapastangan. So medyo po yan, medyo malaking issue po yan, kasi kapag sinabi mong safest city in the Philippines, etong Davao City, medyo parang mo na yan na walang nangyayaring ganyan. Ultimo dukutan, pickpockets, walang nangyayaring ganyan. Ultimo yung mga mga nag-aaway na magkakapitbahay, walang nangyayaring ganyan. Pero, 'di ba, isa sa mga hindi maide-deny ng Davao City, lagi silang binabaha, at ayan na, lumalabas na po ang mga katotohanan na hindi po safe sa Davao City ang mga kabataan, dahil nga po meron pong 41 na insidente ng paglapastangan. Ngayon, ano ba ang pangkaraniwan na pinanggagalingan ng kumbaga yung paglapastangan sa mga kababaihan, paglapastangan sa kapwa-tao, 'di ba? Paglabag sa karapatan ng ibang tao. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang pinagsisimulan? 'Di ba? Ito ay illegal na droga. Ngayon, panoorin po natin itong isang balita na ito. Baka naisip ko, hindi talaga matitigil po ang droga hanggat hindi po nahuhuli or napapatahimik itong mga nasasangkot dito, 'di ba? O mga nagbebenta o nag-i-smuggle. Ito po yung balita kahapon, trending na trending din to. Ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Paildon, sina Allen Capuyan. Protektor umano ng drug lord sina Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Manasseh Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, kasabwat ni Duterte at Carpio, si dating Bureau of Corrections o BOC Commissioner Nicanor Faldon. Miyerkules ng umaga Etong si Nicanor Faldon, kasama din to dun sa litrato ni Digong na kung saan nandoon sa bahay niya si Alice Guwaping. ay ng conspiracy to commit illegal drug importation complaint at paglabag sa Anti-Graft and Practices Act si Trillanes sa Department of Justice o DOJ. Kasama sa mga respondent dito si Representative Duterte, Attorney Carpio, dating Customs Chief Faldon at 7 iba pa. Ginawang basehan ng reklamo ni Trillanes ang nasabat na mahigit 600 kilo o 6.4 billion pesos na halaga ng illegal na droga noong 2017 sa Valenzuela City. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Si dating BOC Commissioner Faldon naman ang umano'y isa sa facilitator o tumulong para maipasok ang illegal na droga sa Manila International Container Port at maipuslit palabas. Dagdag pa ni Trillanes, ito ang resulta ng ginawa nilang pagdinig noon sa Senado kung saan hinamon niya si Pulong Duterte na ipakita ang kanyang tato na nagpapatunay umano na miyembro siya ng triad. Kaya kabilang sa ebidensya na kanyang isinama sa reklamo ay ang mga impormasyon na nakuha sa Senate hearing. Nakaangkla ang reklamo ni Trillanes laban kina Duterte at Carpio at sa tinatawag na Davao Group sa testimonya ng customs broker na si Mark Taguba na humarap noon sa pagdinig ng Senado. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Binigyang diin ng dating mambabatas na nagsabuatan ang mga respondent gamit ang kanilang kapangyarihan sa panahong iyon para maipuslit ang kontrabando. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong Duterte, welcome sa kanya ang reklamo ni Trillanes. Magandaan niya ito dahil magkakaroon ng pagdinig sa korte at hindi sa social media.
Nanindigan ito na siya ay inosente at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan sa isyu. Samantala sinisika pang makuha ng UNTV News ang tugon ni na Attorney Mans Carpio, dating BOC Commissioner Faldon at iba pang mga respondent sa reklamo. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. So yan kumbaga tatanggapin itong si Paulo Duterte, di ba? So ngayon po ang sabi haharapin daw po nila ito. Ngayon, ang Davao City po kasi may mga port diyan, may airport din diyan. Ngayon po, netong mga nakaraang buwan din, meron din pong issue na meron pong 37 na tauhan ng Davao City Hall under the PSSO ang nagpositibo daw po sa illegal na pulburon o droga. Yan, nagpositibo. Ngayon, paano nangyari na tauhan mismo ng Davao City Hall ay meron pong paggamit ng droga? Ito pong PSSO, ito po yung mga nangangalaga sa Davao City, pati sa traffic, pati sa mga, kumbaga, parang mga nagbabantay sa, parang mga barangay tanod o mga street sweeper, baka yan po ang trabaho niyan. Biruin nyo po napasukan sila ng 37 na tauhan na positibo sa droga. Tapos, mababalitaan natin na ang mga kapulisan po dyan, may mga kinakasangkutan na mga kaso at yung iba'y mabibigat daw po. Ngayon, meron daw pong discrepancy sa crime rate. Ibig sabihin, mataas ang crime rate pero pinapamukha nilang mababa lamang. Tapos, ito pong si Paulo Duterte ngayon na siyang representative ng 1st District ay nasasangkot naman po sa usapin ng illegal na droga, pag-i-smuggle. So, ito po talaga malaking question po ito noon pa man. Maraming beses na po nilang sinabi na paulit-ulit, parang sirang plaka daw po si Trillanes. Pero kaya po siguro nagmumukhang sirang plaka si Trillanes kasi wala pa rin namang napapatunayan at wala pa rin naman pong napapakulong. Diba? Kung matatandaan po ninyo, kumbaga, nung panahon ni Duterte, hindi ka makakapagsampa ng kaso laban dito sa mga Duterte, laban sa mga cronies ni Digong dahil nga po protektado sila ni Digong. Kung maalala ninyo, nakasuhan po ng rape etong si Kibuloy pero never pong nag-prosper yung kaso at nabasura lamang. So, alam na natin kung bakit nabasura yan. So, dito po, ito ay mga dapat masagot din ni Baste Duterte. Ito yung mga hindi nila sinasabi. Mataas pala crime rate ng Davao City. Bakit hindi po ito pinapaalam sa taong bayan? Bakit po pinapanatili nila na sinasabi na safe ang Davao City at parang nang-iengganyo pa po sila na marami ang pumunta, dumalaw sa Davao City, gayong ultimo po mga kabataan ay hindi po safe diyan. At ang mga kapulisan po ay meron pong mga mabibigat na kaso. 19 po na station commander ng Davao City Police ay tinanggal dahil po sa mga mabibigat na kaso. Yung pong iba, iniimbestigahan pa, yung pong iba daw, kung hindi daw po ganun kalaki ang partisipasyon sa kaso, ay pwede naman daw pong ibalik. Pero di ba po, ito yung katotohanan. Davao ay hindi po perpekto. Ang Davao ay hindi po zero crime rate. Ang Davao ay hindi po malinis. May mga tinatago pong dumi ang Davao na pinagtatakpan po sa mahabang panahon para patuloy po na hangaan ang kanilang leader doon na si Digong. Maano na yan, kumbaga unti-unti na pong nabubulgar yan. Unti-unti na pong malalaman ng taong bayan ang katotohanan. Kaya nga po, etong si Davao City Mayor, Baste Duterte ay nakaambang sasampalin daw po. Ano kaya? Mag-asawang sampal kaya yon? Yung gagawin na yon kaya General Torre.
Kaya niya kaya talagang sampalin si General Torre? Parang sabi nga ni Tol Chris Ulo ba't sampal? 'Di ba kapag lalaki ka, 'di ba? Tadyakan kita diyan eh. 'Di ba? Ganun ang lalaki, Gusto mo sikmurahan kita sa pangin. 'Di ba? Ganun ang lalaki. Pero yung sasampalin. Parang iba yung dating eh. Sinabing sasampalin. So ngayon po, tayo po ay may paalala po sa mga bobong DD shit na patuloy na naniniwala na ang Davao ay malinis sa krimen, ang Davao ay safe, ang Davao ay napakagandang puntahan kahit na ito'y mapanganib. Ito po ang aking payo sa mga dagang palengke. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Wag kang Library. Tanga-tanga, huwag kang tanga. Pagkat walang gamot dyan sa taong Tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya. Pag ika'y tanga. Tanga-tanga, Huwag kang tanga, kahit saan ka pumunta ay huwag kang tatanga-tanga. Huwag kang tatanga-tanga. Dahil walang ospital sa taong tanga. Ayan, walang ospital sa taong tanga. At wag po kayong tatanga-tanga. Mas paniwalaan po natin yung mga tao na malilinis ang intensyon, malilinis ang kanilang mga puso para sa bayan kaysa po doon sa mga may pinagtatakpan. Ayan. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mua, chup, chup. Love you. God bless us all. Pilipinas! God first! Salamat po. Bye-bye po.